Sa tingin niyo, ah, na-establish ba na merong grave threat na ginawa? At pangalawa, na-establish ba na kung merong grave threat, is it an impeachable offense? But it is pretty clear that the prosecution has established yung elements ng grave threat. So malinaw ho yun. Wala nang masyadong debate dyan. Ang pagdedebatehan na lang nila, does it arise to an impeachable offense? Yes. Yun lang ho sana eh. Yung ganun sana kasimple itong at least itong aspeto na ito. Pero kung saan-saan pumunta eh. Plus, in hindsight din, dahil sa katatanong ng mga kung sino-sinong gustong maging magsalita o magtanong, kung ikaw siguro yung defense, parang yung hindi nakakatulong sa iyo eh. Kasi lawyers, kung competent yung mga nagtetestigo, the less questions, the better. Saka mo na lang i-point out yung gaps dun sa iyong memorandum o kaya bring out your own evidence. Pero ang nangyari kasi dahil tanong ng tanong at competent naman yung mga witnesses, maraming hindi nila pwedeng sabihin sana as a direct testimony, talagang kinargahan nila. Pati yung mga hindi related na nakakatulong dun sa kanilang main testimony na hindi na ilabas naman, tuloy lumabas. So of course, nakita rin natin the gallant effort of the professional lawyers to try to chip away from the credibility, integrity, and accuracy of the witnesses and the testimonies. Ginawa naman nila yon to a certain extent. Pero sa tingin ko, in totality, mas hindi nakakatulong yung mga napakaraming tanong kasi nabigyan ng pagkakataon ang mga prosecution witnesses na maglagay pa ng mga detalye. Pati nga mga opinion nila, pati nga yung ibang mga bagay na hindi nila pwedeng banggitin sana kasi not material or relevant pero makakatulong dun sa kanilang theory